isa po muling mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Yan, salamat sa Panginoon. Sa araw na ito, tayo po ay muli ay pinagkalooban ng Diyos ng bagong araw, bagong biyaya, bagong pagpapala. So, salamat sa Panginoon. Okay? So, sa bawat araw ay lagi nating ipinagpapasalamat sa Diyos dahil malakas pa tayo, buhay pa tayo, yung biyaya ng Panginoon sa atin. Okay? So, kamusta po? Kamusta ang ating mga buhay-buhay? So, sa panahong ito, mas maganda, mas ilaan natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam natin yung mga nangyayari sa paligid natin, yung init ng panahon, yung mga nangyayari sa kapaligiran, mga lindol, mga pagputok ng bulkan, yan yung mga alam naman natin, napakalinaw sa Biblia, yung mga nangyayari ngayon, mga palatandaan. So, sa panahong ito, mas lalo tayong maglingkod sa Panginoon na. Ay ilaanan natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon kasi po, napakaigsi na po ng panahon. Okay? So, pero dahil hindi pa naman bumabalik ang Panginoon, hindi naman ibig sabihin nakikita na natin ang mga sinyalis na yan sa paligid natin, sa mundo natin ay hindi ka nagagawa, hindi ka na mag-iintay ka na lang ng pagbabalik ng Panginoon. Pero dahil habang nandito pa tayo, buhay pa tayo, ang isang Kristiyano kailangan lumago. Kailangan nating lumago sa ating pananampalataya. So sa panahong ito, ilaanan natin ang ating buhay sa Panginoon. Magbabad na tayo sa salita ng Diyos, magbabad tayo sa panalangin, sa ating pag-communicate sa Diyos, magbabad na tayo sa fellowship, magbabad na tayo sa pagdalo sa mga gawain kasi ito yung pinaka-the best na pwede nating gawin sa buhay na ito. Habang nag-iintay, so kita natin ang mga palatandaan, hindi ito maging dahilan para lie low tayo, dahil darating naman ang Panginoon na. Hindi, mas panahon sa panahon ito mas lalo tayong maging masigasig. Ibahagi natin ang salita ng Panginoon, i-share natin. So, yan, mas lalo tayong lumago sa pananampalataya. So, ang atin pong pinag-uusapan is about spiritual growth. So, nag-advance tayo ng konti itong sa una natin tinalakay about yung signs of immaturity. Yan, So, pinag-usapan natin doon, tapos, bumalik tayo sa basic, the basic needs for spiritual growth. Okay? So, yun ang ating mga tinalakay ng mga nakaraan, about scripture, about prayer, about the fellowship. So, ang pinag-uusapan natin is about spiritual growth. Bilang mga mananampalataya, bilang Kristiyano, hindi ka lang iniligtas ng Diyos and tapos na. Okay? Kailangan nating lumago, kailangan nating umunlad, kailangan nating magtumatag sa ating pananampalataya. So, maging kalakasan natin ang salita ng Panginoon, yung ating pong devotion, maging kalakasan natin ito. So, I pray and hoping na kami po ay makatulong po talaga sa inyo. So, please support, please paki-support po ng ating programa. Okay? So, huwag nating don't misinterpret me, I mean, yung pong support is i-share natin yung ating page. Tulungan natin lumago yung page natin. Tulungan natin na mas marami pa o malayo yung mas marami ang maabot at mas malayo yung naabot ng ating programa. Mas maganda po kasi ang salita ng Panginoon ay may sariling kapangyarihan na kumikilos sa mga tao. So, ating pamilya, sa ating kamag-anak, sa ating GC, sa ating newsfeed, i-share natin yan yung ating programa. And ikagalak po namin yon na maging kabahagi ng inyong buhay at makatulong kami para sa ating patuloy na paglago ng ating pananampalataya. So, yan po ang ating pinag-usapan about the spiritual growth. So, ngayon po,
ay magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral. So ngayon, ating pag-aaralan ay let's go to grow. Yan, no? It's about spiritual growth pa din, no? Yung ating pong pinag-uusapan. Let's go to grow. Aklat po ng Ephesians chapter 4 verse 16. Ephesians 4:16, sabi po dito, sa pamamagitan niya ay nabubuo yan ang katawan mula sa mga bahaging pinag-uugnay-ugnay ng kasukasuan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Okay, salamat sa Panginoon at pinagpalaran ng Diyos ang kanyang mga salita na atin pong pagbubulay-bulayan. Okay, diyan po sa konteksto diyan ang pinag-usapan ay mula po doon sa isang spirito, isang parang ganun yung isang bautismo, yung pinag-usapan diyan, tapos iba't ibang mga kaloob. Bigay ang Diyos ng iba't ibang kaloob sa mga tao. Okay? Tapos pagdating sa susunod na mga talata, tayo ay may mga tungkulin. Tapos kasi mula doon sa iba't ibang mga kaloob, no, na sinabi diyan, yan, sabi doon sa unang mga talata, verse 7, verse 8, bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ito ang kanyang sinabi. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Okay? Yan. So pagkatapos diyan, binanggit diyan yung iba't mga kaloob ng iba't ibang mga kaloob o tinatawag natin itong fivefold ministry sa church. Okay? Pagkatapos niyan, so nabanggit ulit diyan hanggang sa dumating doon sa verse 15, sa gayon tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos na magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Magiging ganap yung ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hindi na tayo natutuloy sa mga batang nagdadala ng bawat aral. Yan, sa verse 13, 14. So, yan. Pagkatapos sa verse 15, manapay sa magitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Okay? Sa pamagitan niya ay nabubuo ang katawan, sabi sa verse 16, mula sa mga bahaging pinag-uugnay-ugnay ng kasuan. Okay? So pagkatapos diyan, binanggit yung salitang ulo, si Kristo ang ulo at tayo yung mga bahagi ng katawan. Sa pamamagitan niya, yung ulo, nabubuo ang katawan mula sa bahaging pinag-uugnay-ugnay. Ayan, so tayo po mga mananampalataya ay mayroon tayong iba't ibang parte, iba't ibang bahagi na ginagampanan sa katawan ni Kristo. Tayo yung mga katawan, at si Kristo ang ulo. Okay? So lahat tayo nakaugnay doon. Nakaugnay kay Kristo. At ang bawat bahagi, and ang sabi diyan, sa pamamagitan niya nabubuo ang katawan na mula sa mga bahaging pinag-uugnay-ugnay. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin. So inaasahan, according sinasabi sa Bible, inaasahan na dapat ang bawat bahagi ng katawan ay gumaganap ng kanya-kanya mga tungkulin. Kaya po, let's go to grow. So mayroon tayong part, mayroon tayong magbahagi. Okay? At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ito ay lalaki. Okay? Bawat bahagi pinag-uugnay ng kasakasuan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas. Yan, no? So,
tayo bilang mga mananampalataya ay isang malaking bahagi ng katawan ng Panginoong Yesus. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang tungkulin at bahagi na ginagampanan. Sa church, sa inyong church, o saan man kayong church na dumadalo, lahat tayo, mayroon tayong kanya-kanyang bahagi o tungkulin na dapat ginagampanan sa loob ng iglesia. Okay? Hindi lang ikaw taga-upo lang. Yan, parang sinabi kong, sabi ni pastor, hindi naman daw sa pagtugtog malalaman na malago. So kahit naman siguro ako ay nakaupo lang din, nakikinig, uuwi na, ako naman siguro ay malago din. So, yung sinasabi natin na lumalago, o yung sinasabi natin nagpapagamit tayo sa Panginoon pero hindi ka pa rin malago. Yan, ibang usapan yon. Okay? Yung pagpapagamit natin sa Panginoon, dapat rooted ito ng iyong totoong paglago sa Panginoon. Kapag ikaw ay lumalago sa Panginoon, dapat nagpapagamit ka. Again, pero hindi basihan, again, linawin natin yun, hindi pa rin basihan ang nagpapagamit ka sa Panginoon, hindi kayo malago na. Pero isa sa mga bunga o at mga palatandaan ikaw ay malago, ikaw ay nagpapagamit sa Panginoon. Okay? So, hopefully malinaw sa atin yun. So, let's go to grow. Ano ang kailangan nating gawin para tayo ay lumago? Okay? Anong kailangan nating gawin? Ito po individual. So, anong kailangan nating gawin para lumago? Lumago tayo sa ating pananampalataya, lumago yung church. Lumago tayo sa ating pananampalataya, lumago ang church. Ano ang kailangan nating gawin? Una, cooperate. Yan, no? At makakatulong ka para lumago din ang iba. So, involve. Cooperate. Yan, no? So, kapag yung katawan natin ay hindi nakikikooperate, may hirapan tayo yung ating pisikal, ano? So, yan. So, pag-usapan natin yan sa iba pang mga pagkakataon. Salamat po sa inyong pagsama at pakikinig at panonood. No? Please, patuloy nating suportahan ang ating pong programa. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na ito, sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala, sa iyong pangunguna, Panginoon, sa amin. Thank you po, Panginoon, dahil tinanggap po kami, kinilala mo kami, Panginoon, tinanggap mo ako, kinilala mo ako, at naniwala kayo, Panginoon, sa akin. Lord, sa aking buong kakayahan ay ibinibahagi ko, Panginoon, ibabahagi ko ang bawat isa, Panginoon, sa amin na narito, ano man ang aming kayang gawin, ibabahagi po namin ito sa kapatiran. Ibabahagi po namin ito sa church para makatulong ako, lumago ang aking pananampalataya at makatulong ako para lumago din ang iba at lumago ang church. Tulungan mo po kami, Panginoon, at samahan. Ano man po yung mga bagay na nag-hold back sa amin, yung mga bagay na pumipigil sa amin, humihila sa amin, para hindi kami mag-involve sa aming sa ministry. Tulungan mo po kami na ito ay kami makawala sa aming comfort zone at makibahagi kami, Panginoon. Salamat po ng marami sa iglesia na tinawag mo kami, Panginoon, kung saan kami ngayon naglilingkod, kung saan kami ngayon nag-church. Salamat po, Panginoon. At nawa po, kami ay totoong makatulong at makabahagi. Kami po ay may cooperate sa mga anuman ang gagawin at mga programa ng aming church o ng aming iglesia. Salamat po ng marami. Tulungan po kami na maging malakas, maging matibay, at maging matatag ang aming pananampalataya, Panginoon, sa inyo. Lord God, sa mga panahon ito, marami pong mga nangyayari sa paligid namin, mga paglindol sa iba't ibang mga bansa. Ngayon, Panginoon, ay pagputok ng bulkan sa parting Bisaya, Panginoon. Lord, I pray in the name of Jesus. Ikaw, Panginoon, ang siyang
umaliw sa mga tao, Panginoon, na tumadanas ng ganitong mga trahedya, mga sakuna, Panginoon. At dalahin ko rin po na nawa sa mga ganitong sitwasyon ay ang mga tao ay magising na sa katotohanan at manumbalik sa iyo, Panginoon. Manumbalik na, Panginoon, sa inyo. Manumbalik sa inyong mga salita, Panginoon. At makatanggap din ng kaligtasan. At darating ang araw at panahon, Panginoon, kagaya ng iyong pangarap ng lahat ng mga tao hanggat maaari ay manumbalik sa inyo at makatanggap ng kaligtasan. Maging aming mga pamilya, ang aming mga mahal sa buhay na hindi pa po mananampalataya, Lord, magpadala po kayo ng mga tao na magbabahagi, Panginoon, sa kanila. Maging kami, gamitin mo kami, Panginoong, buhay na patotoo para sa kanila. Salamat po ng marami. Muli po ipinagkakatiwala namin sa inyo ang aming mga buhay. Sa inyong lahat ng papuri at paglubalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat sa Diyos.